ng Sandigan Bayan ang pagbasa ng sakdal para sa kasong plunder kina Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Para sa detalye live mula sa Quezon City, may Express report si Camille Samonte. Camille, bakit na-reschedule na naman itong arraignment? Ruth, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 5th Division sa June 30 ang pagbasa ng sakdal kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para yan sa kasong plunder at graft. Ito raw ay para mabigyan ng panahon na maresolba yung mga mosyon na kanilang inihain para nga ibasura ang kaso laban sa kanila. Bago yan, natanong ng mga mahisrado kung bakit naghain ng motion to fix bail si Estrada. Sinusubukan kasi ng kampo ni Estrada na magpiyansa ng hindi pa binabasahan ng sakdal para sa kasong plunder na non-bailable. Depensa ng kampo ni Estrada, hindi umano matibay ang ebidensya ng prosekusyon, kaya dapat payagang makapagpiyansa si Estrada. Pero giit ng mga mahisrado, hindi pwedeng mauna ang pagpapiyansa ng hindi nagsisimula ang arraignment. Dahil dyan, binawi na ng kampo ni Estrada ang mosyon nitong magpiyansa. Gayun din, yung hiling nila na mailipat sa ibang detention facility habang dinidinig ang kanyang kaso. Samantala, hindi naman nakadalo si Bonoan ngayong araw dahil nananatili pa rin siya sa pribadong ospital. Matatanda ang nakitaan ang dating kalihim ng elevated heart enzyme na posibleng sintomas ng kondisyon sa puso. Kinailangan siyang ilipat mula sa PNP General Hospital dahil hindi sapat ang gamit at pasilidad nila para sa kondisyon ni Bonoan. Hiniling din ng kampo ni Bonoan na maresolba muna ang kanyang mosyon na mabasura ang kaso at mailagay siya sa hospital arrest. Pero kung ipinagpaliban ang arraignment ni Estrada at Bonoan, natuloy naman ang pagbasa ng sakdal sa iba pang akusado. Not guilty ang inihaing plea ni DPWH Engineers Dendel Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales para sa kasong graft at plunder. Ruth, binigyan ng 10 araw ang prosecution para nga maghain ng kanilang komento sa mga mosyon na inihain ni Estrada at Bonoan. Hindi na rin samantala sa mga oras na ito, Ruth, ay nagpapatuloy na itong arraignment nung unang naudlot mula sa 2nd Division, pero hindi na personal na dumalo rito si Senator Estrada dahil pinayagan na siya ng korte na dumalo sa pamamagitan ng teleconference. Gayun din si dating Secretary Bonoan dahil nananatili pa rin siya sa pribadong ospital dahil nga sa kanyang kondisyon. Ruth. Camille, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makausap si Senator Jinggoy Estrada kung natanong ba siya doon sa nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado? Yes, Ruth, sa isang maikling ambush interview, iginiit ni Senator Estrada na nananatiling Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Wala raw sa konstitusyon ang nangyari kahapon sa plenaryo. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Estrada. They cannot invoke Abilino versus Cuenco. According to the 1987 Constitution, the majority of all members of the Senate, 24. Ang ini-invoke nila, some senators are saying that 22 na lang yung mga senators ngayon because Senator Bato is nowhere to be found and I am in detention. That is incorrect. We did not resign. Hindi kami, buhay na buhay kami. We are not physically incapacitated. Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.